Nakalimutan mo ang pag-ibig number mo? Hindi mo na matandaan ito? Yan ang ituturo ko sa inyo kung paano i-recover ang inyong pag-ibig number through online. Kaya tara, samahan nyo at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. Nakapag-apply ka na ng pag-ibig number pero nakalimutan mo at wala ka ng kopya or screenshot nito? Sundan nyo na lang po ang video na to kung paano ma-recover yung pag-ibig number na nakalimutan nyo na. So unang gagawin natin, punta lang tayo sa mga search engine na ginagamit natin kagaya sa akin Google Chrome at pagkatapos i-type lang natin ang virtual pag-ibig. At may makikita po tayong ganito, so hanapin at i-click na lang natin itong virtual pag-ibig sa ilalim ng pag-ibigfundservices.com.ph. At may makikita kayong ganito, so i-click nyo na lang po itong box katabi ng I have read about the data privacy statement para ma-checkan. At kung may check na, pwede na po nating i-click itong proceed na nandito sa baba. At mapupunta na tayo dito sa virtual pag-ibig na page. So dito, hindi na natin kailangang kumuha ng pag-ibig number or mag-create ng bagong account. Dahil kailangan lang nating i-retrieve yung luma nating pag-ibig number. So para magawa yan, dito tayo sa pinakababa. So i-click na lang natin itong may nakalagay na hi, click here to chat with us. So ito po, so i-click natin yan. At mapupunta na tayo dito sa page ng lingkod pag-ibig. So dito marami tayong kailangang fill upan. So una dito ay yung MID or yung MID. So ito po ay Membership Identification Number or yung tinatawag natin na pag-ibig number. Pero yun nga lang, wala na tayong pag-ibig number kasi hindi na natin matandaan pero nakakuha na tayo or nakapag-apply na tayo ng pag-ibig number. At dahil sa nakalimutan natin yung pag-ibig number natin, so dito hindi na natin kailangang fill upan yan. So skip na natin yan. So wala tayong ilalagay dyan. So dito na tayo sa baba sa paglalagay ng first name, middle name at last name. So make sure po na tama yung pagkakalagay ng first name, middle name at last name ninyo. At next dito naman tayo sa baba sa paglalagay ng email address. So mas maganda guys kung yung email address na nilagay ninyo nung nag-apply kayo ng pag-ibig number yung ilalagay ninyo dito. Pero kung hindi na active yun, mag-iba na lang kayo ng email address na ilalagay. At next dito naman tayo sa baba sa paglalagay ng contact number. So make sure yung contact number na ilalagay niyo dapat active rin po or mas maganda yung contact number na nilagay niyo nung nag-apply kayo ng pag-ibig number, yun po yung ilalagay niyo dito. And then mapupunta tayo dito sa paglalagay ng location. So where is your location? So i-click na lang natin itong choose from the list. So ito po. So dito kayo nang bahala pumili kung nasa Luzon ba, Visayas, Mindanao, NCR, or kung nasa ibang bansa kayo, kayo nang bahala pumili dito. So kagaya sa akin, Mindanao yung pinili ko kaya ito yung nakalagay dito. And next dito tayo sa pagpili ng province. So i-click lang natin yan. So dito kayo nang bahala pumili kung saang province kayo. So kagaya sa akin, Mindanao yung pinili ko kaya mga provinces ng Mindanao yung nakikita dito. So kung nasa NCR or kung saan man kayo, yun yung piliin ninyo na province dito. At kung nakapili na kayo, dito naman tayo sa baba sa how did you find our chat service. So i-click nyo na lang po itong choose from the list. So dito may dalawang option kayo kung through website or through virtual pag-ibig. Pero kahit saan yung piliin niyo dyan, wala naman pong problema. Pero sa akin through virtual pag-ibig yung pinili ko. Depende na po yan sa inyo. At pagkatapos may makikita tayo dito sa baba na what is your concern. So dito pwede kayong pumili guys. I-click nyo na lang itong choose from the list. So dito marami kayong pwedeng pagpilian. So depende na po sa purpose ninyo. So marami kayong pwedeng pagpilian dito. Kayo na bahalang pumili. So merong short-term loan, member savings, member ID number, housing loan, consolidation of record, loyalty card, claims, cash card, others, virtual pag-ibig, at ang panghuli ay payment for posting. So dito kayo na bahalang pumili kung ano yung purpose, pero sa video na to ang purpose natin ay ma-retrieve yung pag-ibig number natin through online. So ang i-click natin dito ay itong member ID number or yung MID number na tinatawag natin. So kung okay na lahat at na-fill upan nyo na, pwede nyo pong i-review. Kung wala namang problema, pwede na po kayong mag-proceed. I-click nyo na lang po itong submit. After that, may makikita tayong mga tanong dito.
So dito kailangan natin yung tanong kung paano ma-retrieve or makita yung pag-ibig number natin. So una, what is the membership registration with the Pag-ibig Fund? At pangalawa, where can I get my pag-ibig number? So dito marami ding hindi nakaproceed kasi ito yung pinili nila. So hindi pa po yan kasi ito kukuha ka pa lang ng pag-ibig number. Pero kayo may pag-ibig number na, so ibig sabihin yan wala dito sa dalawang tanong na nandito yung kailangan natin. So kapag ganyan, scroll down nyo na lang po ng i-scroll down hanggang sa may makita kayong ganito dito sa baba. Does this answer your question? So dahil hindi pa nasagot yung tanong natin, dito tayo i-click natin itong no, I need more information please. After that, may makikita na naman tayong tanong, how can I trace or check my pag-ibig number? So dito meron silang inirekomenda. So pwede kayong tumawag sa pag-ibig hotline or mas maganda pumunta daw kayo sa pinakamalapit na pag-ibig branch sa inyong lugar 8 AM to 5 PM Monday to Friday. Pero gusto nating i-recover yung pag-ibig natin through online lang kaya hindi yan ang sagot sa tanong natin. So dito tayo sa baba may makikita kayong how long does it take to get my mid number. So bali hindi pa rin yan yung kailangan natin. So dito na tayo sa baba sa tanong. Does this answer your question? So hindi naman nasagot yung tanong natin, so i-click natin itong no, I need more information please. At pagkatapos may makikita tayong ganito, pag-ibig mid verification. So dito makikita nyo po yung first name, middle name at last name ninyo kasi nakapag-fill up na tayo kanina. So kapag ganyan, dito na tayo sa baba sa paglalagay ng name extension. So kung meron kayong mga name extension kagaya ng junior, senior, the third, the fourth, ganyan, ilagay nyo na lang po dito. Pero kung wala, wag nyo na pong galawin yan. So dito may makikita tayong email address kasi nakapag-fill up na tayo kanina. So ngayon dito naman tayo sa baba sa paglalagay ng birth date. So make sure guys yung date of birth na ilalagay ninyo dapat tugma po sa pag-ibig record ninyo. So dito hanapin nyo na lang po yung month, year at date ng birthday ninyo. So kung okay na at tapat na, i-click nyo na lang po itong set. At pagkatapos dito naman tayo sa paglalagay ng birthplace kung saan po kayo pinanganak. At pagkatapos dito sa baba ilagay po natin yung mother's maiden name. So take note po, mother's maiden name kaya pangalan ng mama ninyo nung dalaga pa. So unahin nyo po yung first name, middle name at last name ng mama ninyo nung dalaga pa ang ilalagay dito. So kung nakapaglagay na kayo, dito naman tayo sa baba sa paglalagay ng registration tracking number. So dito makikita nyo po yung registration tracking number nung kumuha kayo ng pag-ibig number ninyo. So yun po yung ilalagay ninyo dito. Pero alam ko ang iniisip ninyo na hindi nyo na rin alam yung registration tracking number ninyo. So huwag mag-alala kasi makaka-proceed pa rin tayo kahit wala na yung registration tracking number. So dito ilagay nyo na lang po yung NA or not applicable. So kagaya po ng nandito. So makaka-proceed pa rin po kayo kahit NA yung nakalagay. And next dito naman tayo sa baba sa paglalagay ng previous and current employer. So dito, ilagay nyo po yung employer ninyo kung natatandaan ninyo. For example, nakalimutan nyo na or kung first time job seeker kayo, wala pa kayong employer, pwede kayong mag-proceed pa rin dito. So ilagay nyo na lang po yung NA or not applicable pa rin ang ilagay dito para makaproceed po kayo. So kagaya sa akin may previous employer ako pero hindi ko na matandaan ang eksaktong pangalan ng employer ko so baka magkamali ako, ang nilagay ko na lang dito ay NA pa rin. So nakaproceed pa rin ako kahit hindi ko na matandaan yung eksaktong pangalan ng employer ko. So bali dito, i-review nyo na lang po lahat ng mga information na nilagay ninyo, i-double check nyo pong maigi at kung okay naman at wala namang problema, pwede na po tayo mag-proceed dito sa baba. I-click na lang po natin itong box katabi ng I am not a robot para ma-checkan. At kung okay na dito tayo sa pinakababa, may makikita kayong find my mid number. So dito, i-click nyo na lang po itong find my MID or mid number. So ganun lang kadali guys at makikita nyo na po dito yung pag-ibig number ninyo. So may nakalagay dito your pag-ibig membership ID number is, so itong may square guys, ito po yung
pag-ibig number ninyo. So mas maganda, screenshot nyo na po yan or isulat nyo sa papel para hindi nyo na makalimutan. So ganun lang po kadali kumuha or i-retrieve yung pag-ibig number ninyo na nakalimutan na. So pwede nyo na pong ibigay yan sa employer ninyo para hulugan na po nila or kayo na mismo ang maghuhulog kung voluntary kayo.